Mahal kita. Mahal mo ko. Huwag ka na mag-isip pa. Magpakasal na tayo. Ang akala niya ay pagpapakasal ang tatapos sa kanyang problema. Pero iyon pala ang babago sa mga pananaw niya sa buhay. Mia Moore Tales present My Bodyguard is My Husband-to-Be. Written by Jana. Ma'am Hazel, may package po kayo sa labas. Sambit ng kasambahay ni Hazel Villaverde. Nagmamadali siya lumabas ng kwarto na masayang-masaya dahil dumating na naman ang mga order niyang mamahaling gamit. Really? Excited niyang tanong sa ginang. Yes po, ma'am. Pagbaba niya ay nakita niya ng isang kasambahay na buhat ang dalawang package niya. Oh my gosh, yan na nga! Sigaw niya. Masaya niyang kinuha ang mga karton. Dinala yon sa sala at doon binuksan. Halos mapasigaw siya sa tuwa na makitang mamahaling bag na in-order niya pa sa ibang bansa. Ang ganda! Masaya niyang wika habang nakatingin sa bag. Hazel, ano na naman yung binili mo? Napalingon siya sa mami niya nang magsalita ito sa kanyang likuran. Ma'am, look! Di ba ang ganda? Masaya niyang wika. Napansin niya na nagbagong ekspresyon ng mukha nito. What's wrong, ma'am? Ay, I already told you na hindi ka na dapat gumagastos ng malaking pera para lang sa luho mo. Sambit ng mami niya. But ma'am, kaya naman po natin itong kitain ng isang araw lang eh. Barya lang to sa inyo ni Daddy. Di na ngayon, Hazel. Singit ng daddy niya. What do you mean, Dad? Nagtatakang tanong niya sa ama. Di na tayo kagaya ng dati, Hazel. Malapit nang malugi ang kumpanya natin. Tugon nito sa malungkot na boses. Sus, it's a piece of cake, Dad. Ikaw pa bang hindi magre-resolve ang problema na yan? Ilang beses na kayo nangyari sa atin yan? Natatawang sagot niya. Kilala sa larangan ng business ang mga magulang niya. Maraming tumitingala sa mga ito. Ano man ang problema, alam niyang kakayanin ng mga ito yun. Kaya hindi niya yun binigyan ng masyadong atensyon. Matapos niyang buksan ng mga packages niya ay bumalik na siya sa kwarto para maganda sa pupuntahang party. Kasama mga kaibigan niyang kauri niya rin pagdating sa estado ng buhay. Ganoon palagi ang routine niya sa buhay. Shopping, parties, at mga bagay na nagpapasaya sa kanya kasama mga kaibigan niya. Matapos niyang mag-ayos ay pumunta na siya sa kotse niya at nagmaneho. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa venue kung saan gaganapin ang party ng kaibigan niya. Oh Hazel, mabuti naman at dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Ani Alice, isa sa mga kaibigan niya. Mawawala ba naman ako? Anyway, happy birthday and I prepared a gift for you. Masayang sambit niya saka bumesa sa babae. Mabuti naman oh, hindi talaga kita papapasukin sa bahay kung wala kang dala. Natatawang sabi ni Alice bago kinuha ang regalo. Nasa loob na bang iba? Oo, kumpleto na sila. Nga pala, kumusta na sina tita at tito? Nabalitaan ko nangyayari sa kumpanya niyo eh. Ha? Ayos naman sila, bakit? What do you mean? Ha? Hindi mo alam? Ang alin? Nagtataka niyang tanong. Pero bago pa man siya sagutin ni Alice ay may tumawag na rito kaya sandali itong nagpaalam. Nagtataka man siya sa sinabi nito ay hindi na niya muna yun inintindi. Ang mahalaga sa kanya ay magsaya sa party kasama ang mga kaibigan niya. Hazel, OMG! May nakita kong pogi kanina, baka bet mo! Masayang sabi ni Grace habang umiinom ng wine. Sigurado ka ba? Baka mamaya kagaya na naman yan ng huli mong pinakilala ha? No, I swear this time, pogi na't pasok sa ideal guy mo. At saka para naman magka-love life ka na, puro ka na ng shopping at party eh. Masaya naman ako sa ginagawa ko no? And besides, hindi ko naman na kailangan ng boyfriend. I can handle myself. Sagot niya. Kilala mo naman siguro mga Ventura, right? Tanong nito na ipinagtaka niya. I never meet them pero based sa mga naririnig ko, hindi maganda yung reputasyon nila. Grabe ka naman. Mabait sila no? Isa sila sa business partners sila daddy. And I met them once. Yung bunso ang pogi. Hindi kami nag-usap kasi parang ilag siya sa tao eh. Or baka, hindi lang siya interesado sa'yo.
Excuse me, sa ganda kong to? Natawa siya. Malay mo lang. O kaya nga sa'yo ko na lang siya ibibigay. Magkakasundo kayo nun panigurado. No, thank you. I'm not interested. Grabe ka naman, baka mamaya kainin mo yung sinasabi mo kapag nakita mo na siya in person. Ako pa ba? Bago pa man sila magpatuloy sa pag-uusap, ay bigla na lang tumunog ang cellphone niya. Nang tignan niya yun ay ang mami niyang tumatawag. Ibinaba niyang hawak na wine glass at nagpaalam saglit sa mga kaibigan. Pumunta siya sa garden area kung saan walang masyadong tao. Ma'am? Sagot niya sa tawag. Where are you? Kailangan ka namin dito sa kumpanya. Napakunot ang kanya noo dahil sa tono ng mami niya. Idagdag pang nakaririnig siya ng ingay mula sa kabilang linya. Ma'am, what happened? Nag-aalala niyang tanong. Hazel, please. Inaatake ng daddy mo ng sakit niya. Kailangan namin makaalis agad. Okay, ma'am. I'm on my way. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang pumunta sa garahe at kinuha ang kotse niya. Hindi na niya nagawang magpaalam pa sa mga kaibigan. Ang mahalaga sa ngayon para sa kanya ay mapuntahan ng mga magulang. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na siya sa kumpanya nila. Laking gulat niya na makitang kumpulan ng mga taong sumisigaw at nagpupumilit na pumasok sa loob. Lumabas kayo dyan! Sigaw ng ilan sa mga taong nasa harapan ng gusali. God, ano ba nangyayari? Tanong niya sa sarili. Naganap agad siya ng pwedeng daanan. Pumunta siya sa emergency exit at agad na tumawag ng mga pulis para paalisin ang mga taong nanggugulo sa kanilang kumpanya. Ligtas siyang nakapasok at nakarating sa opisina ng daddy niya. Pagpasok niya doon, ay nakahiga sa couch ang daddy niya at halatang nahihirapan na. Dad, Mom! Sambit niya at saka lumapit sa mga ito. Hazel, mabuti naman at nakarating ka na. Ano po ba nangyayari? Bakit ang daming tao sa labas at galit na galit? Mga dating trabahador natin sa pabrika. Sagot ng mami niya. Pabrika? Yes. Tinanggal sila dahil pabagsak na negosyo natin. Hindi na natin sila kayang pasahurin. Kaya sila nagagalit dahil hindi natin naibigay ang sahod na para sa huling buwan ng kanilang trabaho. Bakit hindi na lang natin ibigay? Wala na tayong ibibigay, Hazel. Sagot naman ang daddy niya. What do you mean? Kahit pabagsak ng kumpanya, imposibleng kahit konti walang naiwan. Nagkatinginan ng mga ito bago umiling. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kalaking problema ang kinakaharap nila. Hindi niya pa binigyang pansin yun noong unang beses sa sinabi ng mami niya. Ilang minuto pang nakalipas ay may dumating ng medical team, kaya sumama na muna siya sa mami niya habang ginagamot ang daddy niya. Hazel, matagal na naming sinasabi sa'yo na ikaw nang humawak ng kumpanya dahil hindi na kaya ng daddy mo. Alam mo namang may sakit siya, di ba? Mom, you know I can't do that. Baka lalo lang bumagsak ang negosyo natin. Hindi ako graduate ng business. Sagot niya. Architecture graduate siya. Ilang beses na siyang pinipilit na magtrabaho sa kanilang kumpanya bilang CEO pero ayaw niyang pumayag. Dahil para sa kanya ay malaking responsibilidad yon na hindi niya kayang gampanan. So what? Hindi ka naman namin pababayaan eh. Tutulungan ka pa rin namin. Sagot nito. Ma'am, napag-usapan na natin to. Hahayaan mo na lang bang bumagsak ang negosyo natin na pinaghirapan ng lolo at lola mo? Yan ang nagpaaral sa'yo. Nabibili mo lahat ang gusto mo dahil sa negosyo natin. Kahit konting pag-aalaga lang, Hazel. Tulungan mo naman kami ng daddy mo. Hindi siya nakasagot hanggang sa tumalikod na ito at iniwan siyang tulala. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Una pa lang ay ayaw na niya sumunod sa yapak ng magulang niya. Hindi madali ang magpatakbo ng negosyo, lalo na't wala naman siyang interes doon. Hindi niya alam ang pasikot-sikot sa kumpanya. Basta nang alam lang niya ay mayaman sila. Bihira rin siyang tumapak doon. Pero sa nangyayari sa pamilya niya, mukhang wala siyang choice kundi ang tumulong. Wala rin namang ibang pwedeng gumawa noon dahil nag-iisang anak lang siya. Matapos bigyan ng first aid ang daddy niya ay umuwi na rin sila. Laking pasasalamat niya dahil wala na mga taong galit na nagpoprotesta kanina.
Pagdating niya sa bahay ay pumunta agad siya sa kwarto at nag-isip. Kung kukunin niyang posisyon bilang CEO, hindi na niya magagawa ang mga gusto niyang gawin at bihira niya nang makakasama ang mga kaibigan. Magiging busy siya sa trabaho at mai-stress lang siya. No, I can't do that. Hindi ako pwedeng maging lusyang. Naiiyak niyang sambit at saka lumabas para puntahan ng mga magulang niya at sabihin hindi niya tinatanggap ang gusto ng mga ito. Kakatok na sana siya sa pinto ng kwarto ng mga ito, pero napahinto siya nang marinig niyang usapan ng mami at daddy niya. Kailangan pa ba nating gawin yun? Baka mapapayag naman natin siyang kunin ang posisyon ng CEO. Sambit ng mami niya. Kilala mo nga anak mo. Ayaw niyang maging negosyante. Paano kapag hindi siya pumayag? Wala na siyang magagawa. Pumayag man siya o hindi, matutuloy ang nakaplano na. Total, ayaw niya rin namang maging CEO. Kahit ito na lang ang maitulong niya sa atin. Sagot naman ng daddy niya. Siguradong magagalit yun kapag nalaman niya ikakasal siya sa taong hindi naman niya mahal. What? Ikakasal? Usal niya sa isip niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Hindi na niya napigilan ng sarili. Binuksan na niya ng tuluyan ng pinto at mabilis na pumasok sa loob. Did I hear it right? Ipapakasal niyo ko? Galit niyang tanong sa dalawa. Anak, let me explain. No, ma'am. Sapat nang narinig ko. Ipapakasal niyo ko sa taong hindi ko naman kilala? Gosh! I can't believe you can do that to me. Your own daughter? Dagdag niya na may halong inis. We don't have a choice. Kumpanya natin ang nakasalalay dito. Sagot naman ng daddy niya. No, Dad! You have many choices. Gusto niyo lang talaga akong parusahan, tama? Hindi, Hazel. Ventura Corporation is our only chance. Sila na lang ang makakatulong sa atin. Napakunatan noon niya nang ma-realize ang apelyidong binanggit ng mami niya. Ventura? Yes, nag-offer sila kung pwedeng ipakasal ka sa anak nila. I guess hindi ka naman na iba sa anak nila. Kilala mo naman siguro siya. Tanong ng mami niya. Paano? Hindi niya nga kilala kung sino sa mga anak ng mga Ventura ang papakasalan niya. No, mama. I never met any of their sons. At sa mga naririnig ko, they're not good. They're red flag. Ayoko mapunta sa lalaking sasaktan lang ako. Future ko nakasalalay dito. Sagot naman niya. Bakit sa mga Ventura pa siya ipapakasal? Sa dinami-daming mayayaman sa bansa, bakit sa mga yun pa? Hazel, kung ayaw mo pakasal sa kanya, siguro naman ay tatanggapin mo ng pagiging CEO. Tanong ng mami niya. Mas lalong hindi. Mabilis niyang sagot. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa anak mo. Sambit naman ng daddy niya na parabang nauubusan na ito ng pasensya dahil sa kanya. Ano naman kasing magagawa niya kapag naging CEO siya? Baka mas lalo lang bumagsak ang negosyo nila kung siyang hahawak niyon. Iha, ano na lang ang gagawin mo? Hindi pa tayo ligtas sa mga dati nating empleyado. Baka paglabas natin dyan, meron na naman sumisigaw at gusto tayong saktan. Sambit naman ng mami niya. Hindi niya rin kasi alam kung anong desisyon ang gagawin niya. Kung hindi naman siya magdidesisyon agad, ay baka mas lalo silang mapahamak. Kapag pumayag ba akong magpakasal, ikakasal ba agad kami? Of course not. If ever na pumayag Pumayag man siya o hindi, ikakasal siya. End of discussion. maawtoridad na sambit ng dati niya. Sandali siyang natahimik dahil sa tono ng pananalita ng dati niya. Minsan niya lang itong marinig na ganon, kaya hindi siya sanay. Tumingin siya sa mami niya. Sumenyas ito na para bang sinasabi sa kanya na wala na siyang magagawa pa. Dahil nagpasya na ang daddy niya, ay inis siyang lumabas mula sa kwarto ng mga ito. Naiinis siya dahil hindi niya magawang magpasya para sa kanyang sarili. Paano niya ngayon pakikisamahan ng lalaki na yun? Hindi man lang niya ito nakita sa personal at sigurado siyang hindi sila magkakasundo. Dumiretso siya sa garahe para kunin ang kotse niya. Gusto niya munang umalis sa kanila dahil sa sama ng loob sa mga magulang.
Hindi niya lubos maisip na kayang gawin yun ng mga ito. Mabilis siyang nagmaneho paalis. Hindi niya rin naman alam kung saan siya pupunta, kaya nagmaneho lang siya ng nagmaneho. Huminto siya sa isang parke kung saan maraming nagtitinda ng pagkain. Marami ring naglalarong mga bata kahit madilim na. Doon niya lang na-realize na fiesta sa kanilang lugar, kaya maraming mga palaruan at perya. Naglakad-lakad siya doon ngunit hindi magawang bumili ng mga pagkain dahil wala siyang dalang pera. Nang mapagod siya ay nagpasya na siyang bumalik sa kotse niya. Pabalik na sana siya sa kanyang sasakyan nang bigla na lang may naramdaman sa kanyang tagiliran at matalas yun. Huwag kang gagalaw kung gusto mo pang mabuhay. Bulong ng isang lalaki sa kanyang tenga. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Ibibigay ko po sa lahat ng pera ko. Huwag niyo lang po akong sasaktan, please. Pagmamakaawan niya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Pera ng tatay mo kailangan namin. Sagot naman ito. Napakunutan noon niya dahil halata sa boses ng lalaki na galit ito. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan. Tinakpan nito ng panyo ang kanyang ilong. May kung anong amoy doon na hindi niya mawari. Hanggang sa mawalan na lang siya ng malay. Nagising siya nang may narinig siyang ingay. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga paa at kamay. Pero narealize niyang nakatali ang mga ito. Sisigaw na rin sana siya pero hindi niya magawa dahil may nakataling tela sa kanyang bibig. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak at pilit na sumigaw kahit na alam niyang wala namang makakarinig sa kanya. Gising na siya. Sambit ng isang lalaki. Hindi niya ito mamukhaan dahil may suot itong bonnet. Naglakad ang dalawang lalaki papunta sa kanya at hinawakan ang mukhan. Nanganig naman siya sa takot dahil baka may gawing masama ang mga ito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mananatili kang ligtas kung susunod lang sa amin ang mga magulang mo. Natatawang sabi ng isang lalaki. Masama niyang tinignan ng dalawa. Halata sa boses ng mga itong matanda ang mga ito sa kanya. Mahal ka naman siguro ng magulang mo, hindi ba? Natatawang dagdag pa ng isa. Tanggalan mo siya ng busal. Wala rin namang makakarinig dito kahit sumigaw pa siya. Anang isa. Sumunod naman ang kasama nito at tinanggalan siya ng busal sa bibig. Mga walang puso! Walang hiya kayo! Sigaw niya nang matanggal ang tela sa bibig niya. Kami ang walang puso. Nagtawanan ang dalawa na ipinagtaka niya. Mas wala kayong puso. Isipin mo, nakakaya niyong matulog na mahimbing sa gabi na may inaalipos na kayong tao. Napahinga siya ng malalim bago tinignan ng mga ito. Ano ba sinasabi niyo? Kilala niyo ba ako, ha? Kilalang kilala. Yung tatay mo walang ginawa kundi ang pasahin kami. Dapat sa inyo nasa kulungan eh. Ano bang ginawa sa inyo ng tatay ko't galit na galit kayo? Sigaw niya sa mga ito. Dahil pa rin ba yon sa sahod na hindi na ibigay sa mga empleyado? Hindi ba alam ng mga itong pabagsak ng kumpanya kaya wala nang maibigay sa mga ito? Hindi niya kami pinasahod. Alam niyo ba kung gaano ka-importante sa amin ang pera? Kung sa inyo, barya-barya lang ang sahod namin, sa amin hindi. Pinaghirapan namin yun kaya hindi pwedeng ganito na bigla na lang kaming aalisin nang wala man lang bayad. Mahabang paliwanag nito. Hindi siya nakasagot. Para bang sinaksak siya sa puso dahil siya'y gumagastos sa mga mamahaling gamit habang ang iba'y nahihirapan kung paano kikita ng pera. Kaya dapat sa inyo matuto. Dahil bawat sentimo na kinikita namin mahalaga. Sambit naman ng isang lalaki. Hindi na siya sumagot pa. Hinayaan na lang niya mga itong mag-rant hanggang sa umalis sa mga ito. Ilang oras na nakalipas ay bumalik ang mga lalaki at tumatawang lumapit sa kanya. Tatay mo! Itinapat ito sa tainga niya ang cellphone. Daddy! Umiiyak niyang tawa. Hazel, anong ginawa nila sa'yo? Nasaan kayo, Hazel? Umiiyak na sambit ang mami niya. Mom, help me please. Ayoko na rito. Pakiusap niya habang umiiyak. We're doing our best para makuha ka. Sagot ang daddy niya. It's my fault. Kaya ako rin ang aayos nito. Dagdag pa nito. Kinuha ng kidnapper ang cellphone. Ihanda mo 1,000,000 kapalit ang anak mo. Seryoso nitong sambit na ikinagulat niya. 1,000,000? Meron pa ba sila nun?
Matapos ang usapan ng mga ito ay binigyan lang siya ng mga lalaki ng ilang subong pagkain. That's it? Ni hindi man lang nakaabot sa lalamunan ko? Inis niyang tanong. Nagtawa na naman ang dalawa. Mabuting at binigyan ka pa namin ng pagkain eh. Puro ka reklamo. Sagot ng isa na mas lalong ikinainis niya. Eh di sana hindi niyo na lang ako binigyan. Sana nga. Para naman maramdaman mo kung anong pakiramdam ng nagugutom. Kasi yun ang nararamdaman ng pamilya namin dahil sa ginawa ng tatay mo. Sigaw ng isa. Napasingap naman siya dahil sa gulat. Dahil galit na galit ang mga ito ay wala siyang nagawa kundi ang tumahimik na lang. Nang makalabas ang dalawa ay doon na bumuhos sa mga luha niya na kanina lang ay pinipigilan niya. Habang patuloy siyang umiiyak ay bigla siyang may narinig na kaluskos sa bintana. Nakaramdam siya ng kaba nang bigla na lang may lumitaw na ulo mula sa bintana. Sisigaw na sana siya pero sumenyas ito na huwag siyang maingay kaya tumahimik siya. Nagbabaka sakaling ililigtas siya ng lalaking biglang sumulpot. Ilang saglitan lumipas nang marinig niyang mahinang pagbukas ng pinto. Agad siyang napatingin doon at doon niya nakitang isang lalaki na dahan-dahang pumasok sa loob. Sa halip na kumilos agad, tumayo lamang ito sa harapan niya, tila sinusukat ang sitwasyon. Hey, wala ka bang gagawin? Tatayo ka lang dyan. Pabulong niyang sita dito, naiinip na siya at kinakabahan. Sandali lang naman, nakakapagod kayang ginawa ko. Hindi ba pwedeng huminga lang kahit konti? Sagot nito na parang walang bahid ng urgency sa boses. Napairap siya. Kahit nasa delikadong sitwasyon, may gana pa itong magpahinga. Fine, bilisan mo. Late ka na nga dumating ang bagal mo pang kumilos. Reklamo niya. Wow, ikaw na nga itong ililigtas, ikaw pa itong demanding. Sagot nito, bahagyang napangisi pa. Fine, bilisan mo na dahil baka pumasok yung mga kidnappers. Giit niya, pilit pinapababa ang boses. Ito na nga napaka-demanding mo naman. Anito, saka lumuhod at sinimulan tanggalin ng tali sa kanyang paa. Bilisan mo, ang dami pang daldal eh. Dagdag niya, hindi siya mapakali. Mukhang ang lalaki ang ipinadalang tao ng daddy niya. Kung iwan na lang kaya kita dito, total ang ingay-ingay mo naman eh. Biro nito, bigla siyang nataranta. No, you can't do that. I can, miss. Sagot nito na tila natutuwa sa reaksyon niya. Sa kabila ng inis, napansin niyang mabilis din naman itong kumilos. Ilang saglit pa, tuluyan na siyang nakalagad. Hindi niya inakalang sa ganong sitwasyon ay may taong kayang magbiro ng ganong karelax. Agad siyang tumayo at sinundan ito ang galaw niya. Kumuha sila ng mga bagay na maaaring gawing armas bilang paghahanda sakaling may makasalubong silang kalaban. Don't tell me, sa bintana tayo dadaan. Tanong niya. Saan pa ba? Alangan namang sa pinto, di nakita tayo. Useless lang ang pagligtas ko sa'yo kung ganon. Paliwanag nito. Wala siyang nagawa kundi mapabuntong hining. Alam niyang mas may alam ito sa sitwasyon, kaya kahit labag sa loob, sumunod na lang siya. Ngunit bago sila tuluyan lumabas, bigla itong nagsalitang muli. Sandali nga, bago tayo lumabas, may tatanong lang ako. Napangunot ang noon niya. What? Kung kailan nasa panganib tayo, wala na tayong time para magtsikahan dito. Gosh, nai-stress ako sa'yo. Sayang naman, may time pa naman ako sa'yo, kahit lifetime pa. Sagot nito may halong lambing na ikinairitan niya. Ang corny mo, nakakainis. At least sweet. Dagdag nito. Sang banda? Agad niyang kontra. Sa puso ko, gusto mong tignan? Ikaw lang ang laman nito. Napairap siya. Hindi niya maintindihan kung bakit may gana pa itong magpa-cute sa ganun sitwasyon. Pwede ba umalis na tayo? Gusto ko nang umuwi. Bakit ba nagmamadali ka? Masyado ka namang atat eh. Sagot nito. Kapag tayo napatay ng mga kidnappers na yan, sa tingin mo, may magagawa pa tayo? Balik niya, seryoso na. Alam mo, ang ganda mo sana. Kasong maldita mo. Biglang banat ito. Hindi niya napigilang mainis lalo. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, so shut up! Ang maldita talaga. Bulong nito, pero may ngisi pa rin. And so, sino ka ba para kausapin ako ng ganito? Hamon niya. Future husband mo. Diretsong sagot nito. Napatawa siya.
In your dreams. Pwede naman, basta ikaw ang laman ng panaginip ko. Sagot nito ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya maiwasang mapailing. Ang kulit mo. Hindi ka ba napapagod mang asar? Hindi, lalo na kung ikaw yung naiinis. Sagot nito. Hindi ako naiinis. Depensa niya. Kahit ramdam niyang tumitindi ang init ng pisngi niya. Talaga? Bakit ang sungit mo lalo? Tukso nito. Ganito talaga ako at wala ka nang magagawa. At saka pwede ba? Tigil-tigilan mo na ako. Gusto ko na makauwi. Okay lang, gusto ko nga maldita huwag ka mag-alala. Makakauwi ka ng ligtas, walang labis, walang kulang. Nakangiti nitong sagot na ikinainis niya lalo. Kung ayaw mo pang umalis dito, bahala ka na. Oo na. Natatawang sabi ng lalaki. Sandali silang natahimik. Pinagmasdan niya ang lalaki na nagmamasid sa labas ng pintan. Hindi naman yun ganong kataas pero wala siyang lakas ng loob para tumalon doon. Tayo na? Sambit ng lalaki. Inilahad nito ang kamay. Napahinga siya ng malalim at tinanggap ang kamay ng lalaki. Hindi dahil gusto niya, kundi wala siyang choice. Ayaw naman niya kasing mamatay na maaga, kaya sasama na lang muna siya sa trip ng lalaki. Pagkababa nila sa bintana, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin sa labas. Mabilis ang tibok ng puso niya habang pilit hinahabol ang paghinga. Hindi pa man siya tuluyang nakaka-recover, ay hinila na siya nito palayo sa pader. Dahan-dahan. Pabulong nitong sabi habang maingat siyang ginagabayan. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, bigla niyang narinig ang pamilyar na ingay ng pagbukas ng pinto mula sa loob ng gusali. Hoy! Nandito sila! Sigaw ng isa sa mga kidnappers. Nanlaki ang mga mata niya. Napakapit siya sa braso ng lalaki na mas mahigpit. Great timing! Bulong niya, kinakabahan na. Relax ka lang. Sagot ng lalaking tila kalmado pa rin kahit delikado ng sitwasyon. Mabilis itong kumilos. Hinila siya patakbo sa gilid ng gusali. Naririnig niya ang papalapit na yabag ng dalawang lalaki sa likuran nila. Bilis! Utos ng lalaki sa kanya. Sa tingin mo, hindi ako nagmamadali? Pabalang niyang sagot kahit hingal na siya. Sa kabila ng sitwasyon, napangisi pa ito. Ang tapang mo pa rin makasagot Hindi ngayon ang oras para magbiro, nasa panganib na tayo. Singhal niya. Dahil malapit ng kidnappers sa kanila ay wala silang nagawa, kundi ang tumakbo. Habang tumatakbo sila, bigla siya nitong hinila papunta sa likod ng isang lumang sasakyan upang pansamantalang magtago. Napasandal siya rito, pilit pinapakalman sarili. Anong plano mo? Pabulong niyang tanong. Simple lang. Tatakbo tayo tapos sasakay sa kotse ko. Sagot nito na parang napakadali lang ng lahat. Yun na yun? Hindi niya makapaniwalang tanong. Oo, may dagdag pa kung gusto mo, pwede kitang hawakan habang tumatakbo. Dagdag nito na may ngisi. Napairap siya kahit kabado. Mag-focus ka nga. Focus naman ako. Sa'yo. Bulong nito. Bago pa siya makasagot, bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Tara na. Muli silang tumakbo. Naririnig na nila ang sigawan ng mga humahabol sa kanila. Nandun sila! Sigaw ng isa. Bilis! Anang lalaki sabay hila sa kanya. Sa wakas, nakita niyang isang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Doon sila diretsyon tumakbo. Halos madapa na siya sa pagod, ngunit hindi siya binitiwan ng lalaki kahit isang saglit. Pagdating nila sa sasakyan, agad itong binuksan ang pinto at pinasakay siya. Pasok! Utos ito. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang sumakay. At kasunod niyon ay mabilis itong pumunta sa driver's seat. Halos kasabay niyon ang paglapit ng mga kidnappers. Hoy, tigil! Sigaw ng isa. Ngunit huli na ang lahat. Napandar na nito ang sasakyan at mabilis silang nakaalis sa lugar. Tahimik ang ilang segundo sa loob ng kotse. Tanging tunog ng makina at kanilang paghingang maririnig. Napahawak siya sa dibdib niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Grabe, muntik na tayo ron. Pero hindi nangyari. Sagot nito, may kumpiyansang ngiti. Napatingin siya rito. Kahit pagod, may kakaibang gaan sa pakiramdam niya. Ang yabang mo pa rin. Hindi yabang yun. Tiwala lang. Sagot nito.
Sa sarili mo? Sa sarili ko at sa'yo. Napairap siya pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Alam mo, Dagdag nito habang nagmamaneho. ang saya ng first date natin May habulan agad. Natatawa nitong sabi kaya natawa rin siya. Pero na mag-sink in sa utak niya ang sinabi nito ay napalingon siya dito. Ano ka mo? Date? Oo, ikaw, ako, tapos may thrill. Kumpleto na. Baliw ka talaga. Pero sumama ka pa rin sa akin. Wala akong choice. Alam namang magpaiwan ako doon, eh di napatay pa ako ng mga kidnappers na yun. Excuse mo lang yan. Sagot nito may halong pangasar. Napailing siya. Nakakainis. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya maikakaila na kahit na papano'y gusto niyang pakiramdam na kasama ito. Tahimik ang loob ng kotse habang mabilis silang lumalayo sa lugar. Tanging tunog ng makina at mahihinang paghinga nila ang maririnig. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkalma ng dibdib. Kahit paminsan-minsan ay napapalingon pa rin siya sa likuran para siguraduhin wala nang humahabol sa kanila. Saglit siyang napapikit sa dahan-dahang napabuntong hininga. Grabe, akala ko talaga hindi na ako makakalabas doon. Mahina niyang sambi. Hindi siya sinagot agad dito. Sa halip, sumulyap lang ito sa kanya sandali bago muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Nandito naman ako. Sabi nito, parang simpleng bagay lang ang lahat. Napairap siya. Ang yabang mo talaga. Hindi yabang yun. Sagot nito may ngiti sa labi. Confidence lang, lalo na kung ikaw yung kasama. Hindi na siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw na mabilis na lumalagpas sa kanila. Ngunit hindi nagtagal. Napansin niyang tila wala itong balak magtanong. Saan ka ba pupunta? Tanong niya, bahagyang nakunot ang noo. Hindi ba sa bahay mo? Sagot nitong tila nagtataka. Napatingin siya rito. Hindi mo nga alam kung saan eh. E di turo mo. Napabuntong hininga siya. Diretso ka muna. Sumunod ito. Tahimik na nagmamaneho habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Sa susunod na kanto, kaliwa. Dagdag niya. Copy. Habang umaandar ang sasakyan, paminsan-minsan ay napapatingin ito sa kanya na agad niyang napapansin. Ano? Iritadong tanong niya. Wala. Sagot nito pero hindi mawala ang isip. Niisip ko lang, ang cute mo kapag naguutos. Napairap siya. Driver ka ngayon, hindi ba pwede mag-drive ka lang? Sa lahat na lang ng pagkakataon may banat ka eh. Grabe, wala kang pinipiling oras. Driver? Akala ko future husband. Sagot nito. Tumigil ka nga. Sagot niya. Pero hindi niya napigilang mapalingon dito. Sa susunod na kanto, kanan. Dagdag niya agad, pilit iniiba ang usapan. Okay. Sagot nito pero halatang amused pa rin. Ilang minuto pang lumipas habang patuloy niyang itinuturo ang daan, ay unti-unti niyang nakilala ang paligid. Dahan-dahan ka na, sabi niya. Bakit? Tanong nito. Malapit na, sagot niya. Sayang. Bulong nito. Napatingin siya rito. Ano? Malapit ang bahay mo. Ibig sabihin, malapit na rin kitang iwan. Sagot nito, may halong biro pero may kakaibang sincerity. Arte mo. Sagot niya, kahit hindi niya matignan ito ng direkta. Diretso lang, tapos yung bahay na may puting gate, doon ka tumigil. Utos niya matapos ang ilang segundo. Agad itong sumunod at dahan-dahang pinahintong sasakyan sa tapat ng bahay na tinuro niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kotse. Ngunit bago pa man siya tuluyang makababa, muli siyang napahinto. Sobrang salamat. Aniya sa lalaki. Huminga siya ng malalim bago tuluyang bumaba. Nakita niya agad ang mga magulang. Gusto pa sana niyang balikan ang lalaking nagligtas sa kanya dahil nakalimutan niyang itanong ang pangalan nito, ngunit nakalis na agad ang kotse nito. Hazel! Sigaw ng mami niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Agad siyang napatakbo papunta sa kanyang mga magulang na halatang kanina pang nag-aalala. Paglapit niya, niyakap siya ng mga ito na mahigpit. Anak, ayos ka lang ba? Ano ginawa ng mga yun sa'yo? Halos umiiyak na tanong ng mami niya.
habang paulit-ulit siyang hinihima sa likod. Huwag kang mag-alala, ipapahanap kung may gawa sa'yo nito. Dagdag ng daddy niya, halatang pilit pinipigilan ng emosyon. Doon na tuluyang bumigay ang matapang niyang anyo. Niyakap niya mga ito pabalik at doon na siya napaiyak ng tuluyan. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sambit habang nanginginig ang boses. Okay ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Nag-aalalang tanong ng mami niya, sinusuri ang mukha niya. Umiling siya, kahit hindi pa rin tumitigil ang pagluha niya. Okay na po ako. May tumulong po sa akin. Sino? Halos pabulong na sabi ng kanyang ama. Hindi po ba kayo yung nagpadala sa kanya? Nakikipag-coordinate kami sa mga pulis pero wala pang update. Sagot ng dati niya. Pero, hahanapin din namin siya para makapagpasalamat. Ang mahalaga ngayon ay nakauwi kang ligtas. Anang mami niya saka siya muling niyakap. Kinabukasan, hindi pa rin tuluyang nawawalang kaba sa dibdib ni Hazel. Kahit nasa loob na siya ng sarili niyang bahay, pakiramdam niya ay may anino pa rin ang nangyari kahapon na nakasunod sa kanya. Maaga siyang nagising, ngunit wala siyang ganang bumangon. Tahimik lang siyang nakahiga, pinapakinggan ang mahinang usapan mula sa ibaba, mga boses ng kanyang mga magulang. Honey, hindi na pwede ito. Kailangan na nating higpitan ng seguridad niya. Narinig niyan sabi ng mami niya. I know, natatakot pa rin ako para sa kanya. Sagot ng daddy niya. Napapikit siya. Hindi niya gustong marinig ang takot sa boses ng mga ito. Ilan sandali pa, napagpasya na rin niyang bumaba. Pagdating niya sa sala, naabutan niyang daddy niya na may kausap sa telepono habang seryoso ang mukha. Yes, I need someone reliable. Today din kung pwede. Sabi nito bago tuluyang ibaba ang tawag. Pagharap dito sa kanya, agad itong ngumiti. Pero halatang pilit lang. Good morning, anak. Good morning po. Mahina niyang sagot habang umuupo. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang daddy niya. Mag-hire ako ng bodyguard para sa'yo. Bahagya siyang napakunot ang noo. Bodyguard? Daddy, okay na po ako. No, Putol nito. Mariin pero may lambing pa rin. hindi na ako papayag na may mangyaring ganun ulit. Hindi na siya nakipagtalo. Sa tono pa lang ng boses ito, alam niyang desedido na ito. Darating daw siya mamaya. Dagdag ng daddy niya. Tahimik na lamang siyang tumango. Ilang oras ang lumipas. Nasa sala siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Agad siya napatingin doon. Bahagyang kinakabahan. Hindi niya alam kung sino ang papasok. Sir, nandito na po yung applicant. Sabi ng kasambahay. Papasukin mo. Sagot ang daddy niya. Pagpasok pa lang ng aplikante, agad niyang nakilala ang tindi, ang lakad, at lalo ng pamilyar na ngise sa labi nito. Nanlaki ang mga mata niya. Ikaw? Gulat niyan tanong. Ngumiti ito parang wala lang ang lahat. Hi. Hindi siya makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Nag-a-apply. Sagot nito. Oh, wait, kilala mo siya? Tanong ng daddy niyang naguguluhan. Siya po yung hindi niya natuloy ang sasabihin. Yung nagligtas sa kanya kahapon. Kalmadong dugtong ng lalaki. Napatingin agad ang kanyang mga magulang dito. Bakas ang pasasalamat sa mga mukha. Ikaw pala yun. Maraming salamat sa pagliligtas sa anak namin, ha? Sabi ng mami niya. Ngumiti ito ng bahagya. Wala pong anuman. Napairap siya. Naiinis siya sa mga ngiti ng lalaki. Hindi niya kasi malaman kung sarcastic ba yun o ano. Tama, tama. Sabi ng daddy niya. Kung ikaw nagligtas sa kanya, mas kampante ako kung ikaw na rin ang magbabantay sa kanya. Daddy? Tangka niyang sumingit pero huli na. You're hard. Diretsyong sabi ng daddy niya. Napabuga siya ng hangin. Hindi siya makapaniwala. Habang siya'y naiinis, napansin niyang nakatingin ito sa kanya. May pilyong ngiti na naman. Looks like, Mahina nitong sabi na siya lang nakakarinig. hindi pa tapos ang first date natin. Napairap siya pero ramdam niyang umiinit naman ang pisngi niya. Don't assume.
Pabulong niyang balik. Hindi ako nag-a-assume. Sagot nito. Sigurado ako. Napailing siya. Maaaring naiinis siya pero sa loob-loob niya ay kampante rin siya. May aura lalaki na tila nagpapakalma sa mga nerves niya. Kapag naroon ito, feeling niya ay safe siya. Nga pala, anong pangalan mo, iho? Nakangiting tanong ng mami niya. Ace po, sagot nito. Napairap siyang muli dahil nakangisi na naman ito sa kanya na para bang nanalo ito sa loto. Simula nang maging opisyal na bodyguard niya si Ace, halos araw-araw ay puno ng iritasyon ang umaga niya dahil sa presensya nito. Aalis ako. Malamig niyang sabi habang pababa ng hagdan, bitbit ang bag niya. Nandito lang ako. Saan tayo pupunta, miss? Tanong nito mula sa sala, nakasandal at tila kanina pa siyang hinihintay. Napairap siya. Hindi kita tinatanong. Pero sinasagot pa rin kita. Mabilis itong banat sabay ngisi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya palabas ng bahay pero agad din itong sinundan. Hindi mo ba kayang hindi sumunod? Inis yan tanong habang naglalakad. Huwag ka munang sumama sa akin. Hindi pwede, miss. Trabaho ko to. Sagot nito. E di mag-resign ka na lang. Malamig niyang sambit. Wala naman akong rason para mag-resign. Sagot ni Ace habang hinahabol siya. Gusto mo na rason? Sige, bibigyan kita. Napangisi siya nang may maisip siyang ideya. Kahit ano pa yan, kaya kong gawin. Basta, ikaw yung kasama ko. Napabugas siya ng hangin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alam kung paano nito nagagawang gawing biro ang lahat. Hindi siya sineseryoso nito kaya mas lalo siyang naiinis. Pagdating nila sa kotse, agad siyang pinagbuksan ni Ace ng pinto. Pero hindi siya sumakay sa tabi ng driver, kundi sa likod. Miss, ayaw mo ba tumabi sa future husband mo? Pwede ba? Kahit ilang segundo lang patahimikin mo muna ako. Hindi na nakakatuwa mga biro mo, nakakapiko na. Hindi naman sumagot ang lalaki. Napairap na lang siya nang umikot ito at sumakay sa driver's seat at nagsimula ng magmaneho. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik siya nakatingin sa bintana. Ngunit maya-maya, napansin niyang nakatingin ito sa rearview mirror, diretso sa kanya. Ano? Inis niyang tanong. Wala. Sagot nito. Tatanong ko lang sana kung saan ka pupunta. Sa mall. Sagot niya naman. Hindi naman sumagot ang lalaki. Nakafocus lamang ito sa pagmamaneho. Bigla naman siyang nakaramdam ng konsensya dahil bigla itong tumahimik. Hindi siya sanay na tahimik ito. Nang makarating sila sa mall ay agad na siyang pumasok sa loob. Wala na siyang pakialam kung sinusundan ba siya ni Ace o hindi. Balak niya rin sana itong takasan dahil may plano sila na mga kaibigan niya. Pero mukhang malabo dahil hinahabol talaga siya ni Ace kahit saan siya pumunta. Dahil hindi ito matakasan, pinagbuhat niya ito ng mga pinamili niya hanggang sa marami na siya nabili. Akala niya magrereklamo ng lalaki sa dami ng dala nito, pero hindi. Kahit na halos hindi na ito makalakad na maayos, ay nagagawa pa rin siyang sundan. Can you please walk faster? May pupuntahan pa tayong shop. Sambit niya. Nakangiti siyang nagpatuloy sa paglalakad. Alam kasi niyang pagkatapos ng pangyayaring yon ay maiinis na sa kanya ang lalaki at baka mag-decide na itong mag-resign. Pero hindi. Halos maubos na lang ang pera niya sa kabibili na mga gamit ay hindi pa rin niya naririnig na magreklamo si Ace. Nagagawa pa rin itong bitbitin ng lahat ng pinamili niya. Hindi niya alam kung paano yun nakakaya ng lalaki. Wala na siya nagawa kundi bumalik na sa kanilang kotse at pumunta sa bar para mag-party kasama ang bodyguard niya. Miss Hazel, bakit po tayo nandito? Nagtatakang tanong ni Ace na makitang sa bar sila pumunta. It's none of your business. Hindi kasama sa trabaho mo magtanong kung anong ginagawa ko o kahit saan ako pumunta. Naiintindihan mo? Inis yan tugon saka mabilis na bumaba mula sa sasakyan. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili niya. Mabilis siyang pumasok sa loob at hinanap ang mga kaibigan niya na madali niyang nakita. Uminom siya, sumayaw at nakipagkwentuhan. Ang ilan sa mga kaibigan niya ay inirereto pa siya sa mga lalaking nandun. Ilang minuto pa nakalipas ay napakunutan noon niya nang lumapit sa kanyang isa sa mga kaibigan niya. Hazel, are you drunk? Natatawa nitong tanong.
Not yet. Alam mo namang hindi ako mabilis malasing. Sagot niya. Good. Tignan mo yung lalaki na yon. Kanina pa yung tingin ng tingin sa'yo kahit saan ka pumunta. Do you know him? Napatingin naman siya sa tinuturo ng kaibigan niya. Napairap siya na makilala kung sino ang lalaking itinuturo nito. Walang iba yon kundi ang bodyguard niya, si Ace. Buong akala niya'y umuwi na ito't iniwan siya. Pero nagkamali siya. Hinayaan niya ang lalaki. Uminom lang siya ng uminom hanggang sa malasing. Nakisali rin siya sa mga sumasayaw sa dance floor. Wala siyang pakialam sa mga nasa paligid niya. Dahil iniisip niya, hindi na niya yun magagawa kapag nakilala na niya ang lalaking papakasalan niya. Hey miss, wanna hang out somewhere? Napatas ang isang kilay niya sa lalaking lumapit sa kanya habang sumasayaw. Get off! Lasing niyang sambit at pilit na pinapalayo ang lalaki. You're drunk. Nakangising sambit nito at mas lalo pang inilalapit ang sarili sa kanya. Huwag kang lalapit! Inis niyang sambit. Pero hindi nakinig ang lalaki. Umatras siya ng umatras dahil sa takot. Lumayo ka! Patuloy pa rin siyang umatras. Pero ang lalaki ay handa na siyang hawakan sa bewa. Nagulat na lang siya na makitang nasa sahig ng lalaki at hinahawakan nito ang sariling panga. Napakunatan noon niya at nilingon ang may gawa noon. Dahil masakit ng ulo niya dahil sa kalasingan, ay malabo nang nakikita niya. Pero malinaw na si Ace ang tumulong sa kanya bago siya nawala ng malay. Kinabukasan, napahawak si Hazel sa ulo dahil sobrang sakit noon, para bang binibiyak. Pagbaba niya sa sala ay nakita niya agad si Ace na nagkakape. Good morning. Masayang bati ng lalaki sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kusina para magtimpla ng kape. Hindi mo ako papansinin? Tinong ni Ace habang sinusundan siya papunta sa kusina. Ano na naman bang sasabihin mo? Ang sakit ng ulo ko ah. Irita niyang sambit at saka kumuha ng tasa. Wala naman. Gusto ko lang namang batiin ka. Ang cute mo talaga. Sambit nito. Mabuti na lang ay nakatalikod siya sa lalaki. Kung hindi ay baka mapansin pa nito ang nagiinit niyang pisngi. Ang totoo, ayaw niyang makaramdam ng kung ano kay Ace dahil may limitasyon siya. Ikakasal na siya sa lalaking hindi niya kilala. In fact, everything is getting better at the company. Tumutulong na kasi ang pamilya ng mapapangasawa niya. Hindi man na ibalik ang mga trabahante dahil sa ginawa sa kanya, ay nabayaran pa rin ang lahat ng tama. Hanggang sa mga sandaling yon ay tinutugis pa rin ang mga nanggitap sa kanya dahil nakapagtago daw agad ang mga yon. Tumigil ka nga. Ang aga-aga eh. Sambit niya. Hindi ba maganda ang gising mo? Natatawang tanong ni Ace. Hindi. Ikaw ba naman ang nakita ko? Paano gaganda? Sigurado akong buong maghapon na naman sasakit ang ulo ko dahil sa'yo. Sagot niya at humarap na sa lalaki. Ang sakit mo namang magsalita. Umalis ka na nga lang sa harapan ko, naiirita ako sa'yo eh. Pinagtatabuyan mo na naman ang future husband mo. Ah, tama na, please lang. Inis siyang tumalikod at naglakad papunta sa sala. Sumunod na naman ang lalaki sa kanya. Hindi ba pagiging bodyguard ang trabaho mo? Yeah, why? Pero nasa loob naman ako ng bahay oh. Bakit sunod ka pa rin na sunod sa akin? Hindi ba ako ligtas sa sarili kong bahay? Malay mo lang, bigla kang madulas dyan di sasaluhin kita. Ew, you're so cringe. Sagot niya bago humigop ng kape. Oo na, wala naman kasi akong ginagawa tsaka hindi ka naman naalis, di ba? Oh, tapos? Tapos, naalala mo ba kung ano yung pinapagawa mo kagabi? Nakangisi nitong tanong. Sandali siyang natahimik bago inalala ang nangyari. Pero ang tanging naalala niya lang ay yung muntik na siyang maharas sa isang lalaki habang sumasayaw sila. Matapos yun ay nakita na lang niyang nasa sahig na ang lalaki at katabi na niya si Ace. Pagkatapos noon ay wala na siyang maalala. Did I do something wrong? Kinakabahan niyang tanong. Baka kasi may ginawa siyang nakakahiya na hindi niya maalala. Wala naman. Sinukaan mo lang naman ako. Nakangiting sambit na lalaki. What? Gulat niyang tanong. Ginawa ko talaga yun? Nahihiya niyang tanong kay Ace. Pa ba ako nagsisinungaling, miss? Nakangisi nitong sambit. Ano pang ginawa ko?
Sigurado kang gusto mo pang malaman? Nagdadalawang isip man ay gusto niya ring malaman na mga ginawa niya. Yes, anya kahit na nag-aalinlangan. Paglabas natin ng club, sumuka ka at ayaw mo pang umuwi kasi gusto mo pang sumayaw. Pagkatapos, nang maisakay kita sa kotse, bigla mo na lang ako niyakap. What? Did I actually do that? Gulat niyang tanong. Baka naman nagsisinungaling ka lang ha? Why would I lie to you? Pwede mo namang i-check ang dashcam sa kotse para makita mo talagang totoong nangyari. At kung ano yung mga sinabi mo sa akin. Natatawan sagot ni Ace na mas lalo niyang ikinainis. Ay, tama na! Ayoko na malaman ng iba! Umiiling niyang sagot. Lalo namang natawa ang lalaki. Tawang-tawa ka dyan, pero gustong-gusto mo rin naman yung ginagawa ko sa'yo. Inis niyang sambid. Hindi sumagot ang lalaki. Tumayo ito ng tuwid at nagpaalam na sa kanya. Pero bago pa ito makaalis, ay bumaba ang daddy niya. Hazel, prepare yourself. Bukas sa bukas din ay darating ang mga bentura. Pag-uusapan ng kasal. Sambit ng daddy niya bago siya iniwan sa sala. Kasal? Sinong ikakasal? Gulat na tanong ni Ace sa kanya. What? Hindi mo alam na ikakasal na ako? Natatawa niyang tanong. Kaya pala ganyan kang umasta pagdating sa akin dahil hindi mo alam. Dagdag pa niya. Ikakasal ka na? Akala ko ba wala kang boyfriend? Wala nga. Arranged marriage. Sagot niya. So, papayag ka lang. Oo, wala naman ako magagawa eh. Kumpanya namin ang nakasalalay dito. Ayokong tanggapin ang pagiging CEO kaya pumayag na lang ako magpakasala. Ganon-ganon lang yun? Eh di ba hindi magandang image ng mga bentura na yan? Sabi nila yung panganay na anak ay babaero. Tapos yung bunso naman ay maldito at ilag sa mga tao. Sambit ni Ace. Updated ka pala sa chismis ha. Sino bang papakasalan mo sa kanila? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa rin naman sila nakikita ng personal dahil I'm not interested with them. Eh paano yan kapag nagpakasal ka na? It means hindi na kita magiging bodyguard. Nakangiti niyang sagot. Hindi pwede yun. Kailangan pa rin kita proteksyonan kahit ikakasal ka na. Sagot nito. Paano kung hindi pumayag ang future husband ko na may bodyguard akong laging kasama? Nakangisi niyang tanong. Pinagkadiinan pansalitang future husband para inisin ng lalaki. Hindi agad nakasagot si Ace. Sige, hanggat hindi ka pakasal, bodyguard mo ko. Sagot nito maya-maya pero halata sa boses ang pagkadismaya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib nang tumalikod ng lalaki at naglakad palabas ng bahay. Bumalik na lang siya sa kwarto niya matapos magkape. Kagaya ng sabi ng daddy niya, inihanda niyang kanyang sarili dahil makikilala na niya ang taong papakasalan niya. Kinabukasan nga ay dumating ang mga bentura. Naagaw agad ang pansin niya na lalaking matipuno, magandang tindig at halatang respetado. Iyan bang papakasalan ko? Tanong niya sa isip. Mukhang tama nga ang mga naririnig niya dahil mukhang masungit ito at hindi man lang umingiti kahit na binati na ito ng mami at daddy niya. Mr. Ventura. Bati ng daddy niya sa matandang papalapit. Dinner is ready, anang mami niya. Agad na silang umupo sa hapagkainan. Karap niya ang lalaki na hindi man lamang siya tinatapunan ng tingin. I thought you have 2 sons. Nasaan ang isa? Tanong ng daddy niya kay Mr. Ventura. Actually, yan nga sanang ipapaliwanag ko sa'yo. Sagot naman ni Mr. Ventura. Wala siya rito dahil busy sa mga ginagawa niyang walang kwenta. Singit na lalaking kaharap niya. Axel, by the way. Inilahad dito ang kamay sa harapan niya. Tinanggap niya naman yon at bahagyang umiti. Baka pagkamalan mo akong fiancé mo ha, hindi akong pakakasalan mo. Dagdag pa nito, hindi siya sumagot. Paano niya ngayon makikilala ang fiancé niya? Wala ito sa dinner nila. Wala naman siya nagawa kaya nakinig na lang siya sa usapan ng mga magulang niya tungkol sa business na hindi naman siya interesado. Hazel, can I talk to you for a minute? Tanong ni Axel. Dahil wala naman siyang ginagawa ay tumayo na siya para sumunod sa lalaki. Ano pag-uusapan natin? Seryoso niyang tanong. Hindi mo pa ba namimit ang kapatid ko?
Nagtataka nitong tanong. Hindi pa. So, yung bunso niyo palang papakasalan ko? Akala niya kasi ay ito ang bunso. Yeah, sadly, hindi kayo bagay. Napataas naman ang kilay niya dahil sa sinabi nito. Bakit naman? Natatawa niyang tanong. Magkaiba kayo ng ugali, hindi kayo magkakasundo. At isa pa, ayaw niya magpakasal. I don't know why. Sagot ni Axel. Sino ba naman kasing may gusto ng ganito? Ni hindi pa nga namin nakikilalang isa't isa. Sagot niya. Napansin niya bigla sa di kalayuan si Ace na masama ang tingin sa kanila. Kaya nakaisip siya ng ideya para lalo tong inisin. Panahon na parang gumanti sa lalaking yun. Sa isip-isip niya. So, ayaw mo rin? Natatawan tanong ni Axel. Yeah, but I don't have a choice. Sagot niya. Lumapit siya na konti kay Axel at bumulong. Ano bang katangian ng kapatid mo? Can you describe him? Hindi mo gugustuhin. Natatawang sagot ni Axel. Wala siyang interes sa mga babae. Bihira lang din siya lumabas ng bahay at puro business ang inaatupag kahit hindi naman sa kanya pinapasikaso ni Daddy. Mahabang sagot ito. So, we're different talaga. I don't have interest in business, kaya nga ako pumayag na magpakasal eh. Sagot niya. Muli niyang tinignan si Ace sa di kalayuan at mas lalong sumama ang tingin nito bago tumalikod. Mabilis naman siyang lumayo kay Axel. Kaya if you want to cancel the engagement with him, ayos na ayos yun sa kanya. Sa amin ang hindi. Business namin ang nakasalalay dito. We need your family. Siguro naman, nasabi na yun ni Daddy sa inyo. Yeah, I mean, kung ayaw mo sa kapatid ko, pwede namang ako na lang ang kasalan mo. Sandali siyang natahimik dahil sa sinabi nito. Bakit naman siya magpapakasal dito? Mas lalo namang ayaw niya sa mayabang at feeling gwapo na lalaki na ito. Pumeke siya ng tawa. Palabiro ka pala, no? No, I'm not. I'm interested in you, Hazel. Sorry, but I'm not interested in you. I want to meet your brother first. Sagot niya. I swear, hindi kayo magkakasundo. Let's see then. Nagpaalam na siya sa lalaki at bumalik na sa loob. Bakit nga ba niya ipinagtatanggol ang isang yun, hindi pa naman niya ito nakikita? Matapos ang dinner ay umuwi na rin na maaga ang mga Ventura. Nakita niya sa garden area si Ace kaya pinuntahan niya ito para inisin. Hey Ace! Tawag niya pero hindi lumingon ang lalaki. Hoy! Tawag niyang muli na makalapit. Siya bang pakakasalan mo? Seryoso nitong tanong. I think so. Sagot niya pero pinipigilang huwag matawa. Bakit? Nagsiselos ka ba? Humarap naman sa kanya ang lalaki na seryosong-seryoso mukha. Humakbang ito palapit at siya naman ay umatras. Bigla na lang siyang nawala ng balanse. Mabuti na lang at mabilis ito kaya nasalo siya agad. Sobrang lapit ang kanilang mukha sa isa't isa. And if yes, may magagawa ka ba? Bulong nito. Nagwala ang tibok ng puso niya na akala mo'y hinahapon. Hindi niya magawang sumagot dahil alam niyang mauutal siya. Nagsiselos ako. Sambit muli ng lalaki. Hindi niya alam ang gagawin. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Ace. Para bang hinihila siya noon. Hanggang sa mapatingin siya sa mga labi nito. Mabilis na inayos ng lalaki ang kanilang tayo. Bigla namang siyang nakaramdam ng hiya. Pasok na ako. Nauutal niyang sambit. Hindi na niya alam kung paano pakakausapin ang lalaki. Tumalikod na siya at handa nang umalis. Pero mabilis siyang hinawakan ng lalaki sa kamay. Kaya halos matumba siyang muli pero sinalo naman siya nito. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Huwag kang magpakasal sa kanya. Seryoso nitong sambit. Sandali siyang natawa bago umayos ang tayo. Hindi naman talaga siya yung papakasalan ko, yung kapatid niya. Sagot niya. Tumango-tango naman ang lalaki. Di ba sabi mo hindi mo pa siya nakikita? Hindi pa nga, but I'm willing to know him. Sagot niyang muli. What if ako na lang ang pakasalan mo? Mayaman ka ba? Kaya mo bang isalbang kumpanya namin para hindi na yung bumagsak? Kung kaya mo, ikaw ang papakasalan ko. Nagbiro yun pero ang puso niya seryosong-seryoso. Kung maari nga lang niyang hilingin sa langit na si Ace na lang ang fiancé niya ay gagawin niya. Pero napaka-imposible niyon.
Baka lalong atakihin ng daddy niya kapag nalaman nitong nai-inlove na siya sa bodyguard niya. So, kung kaya ko, akong papakasalan mo. Paulit-ulit, napansin niyang sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Bakit ngumingiti ka dyan? Wala, sige na, pumasok ka na sa loob. Malamig na dito sa labas. Sagot ni Ace. Tumango na lang siya bago tumalikod at tuluyan ang pumasok sa loob. Pagpasok ay bigla naman tumunog ang cellphone niya. Hudyat na may nag-text sa kanya. I'm sorry if I didn't show up earlier. May inasikaso lang ako. But I will show up at our engagement. Basa niya sa text. Paano naman kaya nakuha ng kapatid ni Axel ang number niya? Hindi na lang niya pinansin yun. Kinabukasan, muli na naman niyang kasama si Ace nang pumunta siya sa mall para mamili ng damit na gagamitin sa engagement party. Hindi ba dapat ang fiancé mong kasama mo mamili ng damit? Seryosong tanong ni Ace. Busy siya, huwag na lang nating istorbohin. Nag-uusap na kayo? Hindi. Di ba nga hindi siya nakapunta kagabi kasi busy siya? Ngayon pa kaya? Sagot niya. Namili na siya ng damit na pwede niyang suotin. Magtatanong sana siya kay Ace pero hindi niya ito makita. Hinayaan na lang niya't baka nagbanyo. Nang ilang minuto na nakalipas ay muli niya itong hinanap. Nakita naman niya ito sa isang gilid. Lalapitan na sana niyang lalaki pero narinig niyang parang may kausap ito. Aalis na sana siya para bigyan ito ng privacy pero napahinto siya nang marinig ang pangalan niya. Bro, you know this is not a good idea, right? Kapag nalaman ni Hazel ang ginagawa mo, sigurado magagalit yun sa'yo. Anang kausap ni Ace. Pamilyar ang boses ito kahit hindi niya nakikita. I'm planning to tell her the truth. Planning? Natatawan tanong ng kausap nito. Hindi ka pa sigurado. Kailan mo balak sabihin? Kapag nalaman niya totoo, baka maghanap na lang yun ng iba. Nararamdaman kong ako ang gusto niya. Sagot ng lalaki. Hindi ka pa sigurado kaya huwag kang magpakampante. Malalaman din niyang nagpapanggap ka lang. Hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang lumapit sa dalawa at hindi na siya nagulat nang makita si Axel. Nabosesa niya ito. Napatingin siya kay Ace at doon niya lang napagtanto na halos magkamukha ang dalawa. Natawa siya sa sarili niya dahil hindi niya man lang yun napansin nung una. Hazel. Niloko mo ko? Utal-utal niyang tanong. Hazel, hindi sa ganun. Natatawa siyang humarap sa dalawa. Nagpapanggap ka lang na bodyguard ko? And ikaw ang papakasalan ko, tama ba? Hazel. Sagutin mo ako! Sigaw niya. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanila. Unti-unti naman tumango si Ace kaya halos matumba siya sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang tumalikod sa dalawa at tumakbo. Pag-uwi niya ay umiiyak siyang pumasok sa loob ng bahay at mabuti na lang ay naabutan niya doon ang mga magulang niya. Mama! Dad! Umiiyak siyang lumapit sa mga ito. Hazel, what happened? Nag-aalalang tanong ng daddy niya. Si Ace! Si Ace! Nagpapanggap lang siya! Umiiyak niyang sambit. Nagkatinginan naman ang mga ito kaya napakunot ang noo niya. You already knew? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango naman ang dalawa. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya. Ginawa siyang tanga ng mga ito. Tanging siya lang ang walang kaalam-alam. Ilan saglit pa ay dumating na si Ace na hinihingal pa. Hazel, walang hiya ka. Pinagbukha mo akong tanga. How could you do that to me? Galit niyang tanong dito. Hazel, look, let me explain please. Explain what? Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Malinaw na sa akin na pinaglaruan mo ko. Hindi lang feelings ko, kundi buong pagkatao ko. Sigaw niya sa lalaki. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Ang sigurado, galit siya sa lalaki dahil sa ginawa nito. Dinamay mo pa talaga mga magulang ko. I know it's my fault. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin yun? Huminga siya ng malalim. I'm thankful kasi niligtas mo ako sa mga kidnappers. Pero para lokohin ako, maling-mali, Ace. Hazel, pakinggan mo muna si Ace. Sambit ang daddy niya. Dad, wala nang dapat pang pakinggan sa kanya. Malinaw na niloko niyo akong lahat.
Pumayag na nga ako magpakasal eh. Ano pa bang gusto nyo? Tanggapin ang pagiging CEO? Sige, tatanggapin ko na. Ako na magmamanage ng kumpanya simula ngayon. Galit niyang sambit at tinalikuran ng mga ito. Mabilis siyang umakyat sa kwarto niya. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya dahil sa galit. Hindi niya kasi inakalang magagawa yun sa kanya ni Ace. Pero bakit kailangan pa nitong magpanggap na bodyguard niya? Anong rason ng lalaki para gawin yun? Ilang minuto lang ay pumasok ng mami niya sa kwarto. Anak, Hazel, what are you doing here? Anak, gusto lang namin magpaliwanag ng daddy mo. Para saan pa, ma'am? Malinaw naman na sa akin ang lahat. Wala naman kasing masamang intention sa'yo si Ace. Oo, alam namin ang plano niya and it's for your own good. Mapoprotektahan ka niya laban sa mga kaaway ng daddy mo. But not that way. Bakit hindi na lang siya nagpakilala agad? Kasi natatakot siya. Nagmakaawa siya sa amin na huwag namin siyang ipapakilala sa iyo agad dahil siya mismo lalapit sa iyo. Natatakot siyang baka hindi mo siya matanggap. Alam niyang wala siyang pag-asa sa iyo. What? Di ba nga ayaw mo magpakasal sa kanya kasi arranged marriage lang kayo? But that's not the point. Exactly. Siya nag-insist na siyang papakasalan mo kasi matagal ka na niyang gusto. At gusto niyang mahalin mo siya hindi dahil arranged marriage lang kayo, kundi kung sino talaga siya. Nagawa niyang magpanggap para makita rin niya kung karapat-dapat ka bang maging asawa niya. At habang inaalam niya yon, tuluyan na siyang nahulog sa'yo. Hazel, anak ka namin. At alam kong mahal mo na rin si Ace. Siguro nga hindi mo matanggap ang ginawa niya pero alam kong deep inside, mahal mo pa rin siya. Ang hirap, Ma'am. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I feel betrayed. Hindi alam ng mga ito ang pagpipigil niya ng damdam. Yun naman pala'y walang kwenta yun dahil pakakasalan naman pala talaga niya ang lalaking gusto. Huwag kang magmadali. Hindi minamadali ang pagpapatawad. It takes time. Nakangiting payo ng mami niya. Nagpaalam na itong lalabas at hinayaan na siyang magpahinga. Sunod-sunod siyang nakatanggap ng text mula kay Ace. Humihingi ito ng tawad pero hindi niya magawang replyan. Weeks have passed. Tuluyan na niyang tinanggap ang pagiging CEO ng kanilang kumpanya. Cancelled na rin ang engagement pero tuloy pa rin ang partnership ng mga bentura sa kanilang business. Ewan niya ba pero parang bigla siyang napahiya na pumayag siyang magpakasal dahil lang ayaw niyang magtrabaho. Ma'am Hazel, may nagpapabigay po sa inyo. Inilapag ng sekretary niya ang isang bouquet ng bulaklak sa mesa niya. Kanino galing? Hindi po sinabi eh. Bigay ko lang daw po sa inyo. Nga po pala, may meeting po kayo mamayang 10. Sagot naman ito. Matapos yun ay nagpaalam na ito. Sinuri niyang bulaklak kung may nakalagay sa card. Mayroon naman ngunit hindi nakalagay kung sino nagbigay. Always take care of yourself. Basa niya sa nakasulat sa card. Ipinagwalang bahala niya lang yon at naganda na para sa meeting. Importante ang meeting na yon dahil mga business partners nilang nandoon. Nang dumating ang oras ng meeting ay hindi niya maiwasang kabahan. Hindi niya alam kung bakit. Confident naman siyang magagawa niya na maayos ang presentation. Pagpasok niya sa conference room ay wala pa si Mr. Ventura, kaya naghintay pa sila ng ilang minuto. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Ace. Seryosong itsura nito. Malayong-malayo sa bodyguard na kilala niya dati. Okay, it seems like we're complete. Let's start then. Pilit niyang pinakalma ang sarili at hanggat maaari ay iniiwasan niyang tingin na lalaki. Buong meeting ay nag-focus lang siya sa kung anong dapat gawin. Hindi niya pinapahalata sa lalaki na affected pa rin siya. Nang matapos ang meeting ay isa-isa na lumabas sa mga tao. Hanggang sa dalawa na lang sila ni Ace ang natira. Tumayo na siya para lumabas pero pinigilan siya nito. Can we talk? If it's not business, no. Mabilis yan sagot. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Seryosong tanong ng lalaki. Humakbang na siya palabas pero agad ding napatigil. If that's your final decision, gusto ko lang ulit humingi ng tawad sa'yo. Alam kong mali ako. Tawarin mo naman ako o hindi. Wala na ako doon.
Napahinga siya ng malalim sa kahinarap ng lalaki. So, what the point? Gusto ko lang magpaalam sa'yo. Bukas ang flight ko papuntang London. That's it. Sagot ng lalaki. Tumayo na ito, tuluyan siyang nilampasan palabas ng conference room. Iniwan siya nitong tulala at pinaprocess pa rin sa utak niya ang sinabi nito. Buong maghapon yung nasa utak niya at hindi mawala. Hazel, mag-focus ka sa ginagawa mo. Hayaan mo lalaking yun. Anya sa kanyang sarili. Pero kahit anong gawin niya ay lumilipad pa rin ang utak niya papunta kay Ace. Mabilis niyang kinuha ang bag at bumaba ng office. Pumunta siya sa parking area para kunin ang kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ni na Ace. Pagdating niya doon ay si Axel ang bumungad sa kanya. You're looking for him? Tanong nito, mabilis naman siyang tumango. Sad to say, wala siya rito. Baka nasa office. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ng lalaki. Mabilis na niyang bumalik sa kotse at nagmaneho punta sa kumpanya ng mga ito. Dahil gabi na ay halos wala ng tao doon, maliban sa guard na hindi pa sana siya papapasukin. Mabuti na lang at napakiusapan niya. Hindi nagtagal ay nakasakay na siya ng elevator patungo sa floor ng opisina ni Ace. Sakto rin dahil pagbukas ng elevator, ay bumungad sa kanya ang lalaki na gulat ang reaksyon. Hazel. Mabilis niya itong niyakap at sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Huwag kang umalis, please. Umiiyak niyang sambi. Naramdaman niyang yumakap sa kanya pabalik ang lalaki. Kung pipigilan mo ko, hindi ako alis. Sagot nito. Kaya nga ako nandito eh. Sagot niya rin. So, pinapatawad mo na ba ako? Matagal na kitang pinatawad. Hindi ko lang talaga alam kung paano ka kakausapin. Nahihiya niyang sagot. Sa unang pagkakataon, hindi na niya pinigilan ang sarili. Unti-unti niyang idinampi ang labi sa labi ng lalaki. Sorry talaga sa pagpapanggap ko. Alam kong immature yun. Gusto lang talaga kitang mas kilalanin pa nang hindi ka nahilang sa akin o ano. Anang lalaki nang maghiwalay ang mga labi nila. Nung iniligtas mo ko, alam mo na noon pa na fiancé mo ko. Kaya nga kita niligtas eh. Natatawang sagot na lalaki. Isa pa, nasabi na ba nilang nahuli ng mga salarin? Tumango siya. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Basta huwag ka nang umalis. Sorry na yun kasi lagi kitang inaaway nun. Depensa ko lang yun para hindi mahulog sa'yo dahil alam ko nga may fiancé na ako. Inirapan niya ang lalaki. Tapos hindi naman pala ako dapat mangamba dahil iisa lang ang lalaking gusto at pakakasalan ko. Sorry Hazel sa emotional torture. Let me make up to you. Sige nga, paano ka makakabawi? By marrying you. Ano sa tingin mo? Pag-iisipan ko. Pabirong sagot niya. Natawa naman ito. Kaya minahal kita eh. Makulit ka rin katulad ko. At mahal din kita. Mahal kita, mahal mo ko. Huwag ka na mag-isip pa. Magpakasal na tayo. Ang bilis mo naman, Mr. Ventura. Baka gusto mo muna maligaw. Liligawan naman kita araw-araw kahit na asawa mo na ako. Hindi talaga manalo sa'yo, no? Natawa siya nang bigla siyang niyakap ni Ace na mahigpit. Pakasal na tayo, please. At sino ba siya para humindi? Years have passed, tuluyan na nga silang nagpakasal. Nabiyayaan din sila ng kambal na anak na itinuturing niyang isang biyaya sa kanilang mag-asawa. Hindi lahat ng bagay na nagsisimula sa pilitan ay nagtatapos sa kalungkutan. Minsan sa gitna ng pagsubok, doon natin unti-unting nakikilala ang ating tunay na sarili. Pati na rin ang mga bagay na mahalaga sa atin. Sa mga sitwasyong akala natin ay wala tayong kontrol, natututo tayong maging matatag, mag-isip at magdesisyon. Hindi lang para sa iba, kundi para sa ating mga sarili. At sa proseso, maaaring makilala natin ang taong hindi natin inaasahan. Isang taong mananatili, uunawa at pipili sa atin sa kabila ng lahat. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nabubuo sa perpektong simula, kundi hinuhubog sa pagtitiwala, sakripisyo at sa pagpiling manatili sa isa't isa, kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan. The end.
Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!